Okay, mga ate at kuya, may sad news tayo. Pero in a way, magbe-benefit naman ang mga Pilipino. Ito po kasing pinipig crunch video ay mukhang malabo sa sabaw ng pusit na mailabas. Hindi po siya, tawag doon, hindi siya, ang hirap piliin ng term, hindi wise na ilabas, something like that. Hindi strategic na ilabas yung pinipig crunch. So mukhang nga natutuwa si Hello Kitty, right? Lalo't umimik si Dirty Harry na wala talagang pinipig crunch. Sino si Dirty Harry? The Dirty Harry. The Dirty. Si Dirty Harry. Okay? Yun yung mga ginagamit na. Ano pa yung mga code name? Si Tatay. Si Tatay na lang. Si Tatay. Si Tatay ni Berde. Pwede rin, di ba? Oh, umimi kasi si Dirty Harry na walang pinipig crunch video. So, tuwan-tuwa ang kabilang parlor. Siyempre, yay! Patibong yan, hoy. Pinakikilig lang kayo ni Dirty Harry. Tuwan-tuwa naman kayo. Anyway, kakausapin nga daw si Dirty Harry at di ba? Oh, total naman ay hindi na bumabati ko si Dirty Harry, baka ibalik na yung kanyang programa na kasama si Pastor, di ba? Si Pastoral Council. Oh, anyway, mukhang hindi po ilalabas yung video. And also, hindi rin talaga pwedeng mapanood ng taong bayan yung Pinipig Crunch Betamax. Ito ay explanation po ni Attorney Trixie. Attorney Trixie, nagpaalam ako, nag-send ako ng message sa comment section ng iyong live na ito. And hopefully hindi ka nang sa strike. Attorney Trixie, huwag ka mang strike, huwag ka mang copyright strike. I find your statement similar as mine. And syempre, abogada po kasi sa Attorney Trixie. So, may kredibilidad magsalita, di ba? And panonoorin po natin. Hindi kasi tamang ilabas yung video unless matindi lang yung galit kay Hello Kitty na magre-release. Sabi ko nga sa inyo, may nagvo-volunteer pero hinanapan ng kaso. Makakasuhan. Oh, mautak talaga si Galema, mga ate at kuya. Yung yung malaki ang tiyan. Maliit lang siya pero malaki ang tiyan niya. Si Queen Bee. Oh. Anyway, mukhang hindi daw mailalabas yan. Bago natin panoorin, ito yung explanation ko sa mga nakaraan kong vlog. 'Di ba may nakausap akong puting hito? Naalala nyo, bago to yata mag-New Year, nag-vlog ako ng ganyan. Tumawag sa akin ng puting hito bago magbagong taon. I think so. And ang sabi niya, kung hindi nyo napanood, hanapin nyo na lang sa mga dati nating uploaded videos. Ang sabi niya, meron naman talagang aktibidades na nangyayari. Okay? Kasi hindi naman tama na i-tolerate natin na si Hello Kitty ay mahilig magpinipig. Paano niya sosolusyonan ang problema ng kumakalat na baby powder sa Pilipinas kung siya mismo mahilig sa pinipig crunch? Nabudol talaga tayo. Hindi talaga tama. Pero syempre, ayun nga po, umiiyak na daw sa galit si Greenbird. Ayan, pag may nakita kayong video natin na may berdeng ibon, yun, balikan nyo na lang. Oh, yun daw, magtitiis daw talaga si Greenbird. Total, mahaba naman ang pasensya ni Greenbird ni Berdeng Ibon. Kilala niyo ba si Berdeng Ibon? Si Catherine Bernardo yan, katandem ni Hello Kitty nung 2022 nung election. Si Greenbird, si Catherine Bernardo. Pampatalas lang ng isip yung mga codename. Huwag na kayong sumakit ang ulo dyan. Hindi kayo sex bomb para sumakit ang ulo nyo, okay? Sumakit ang bewang nyo. Bago natin i-play, ang sabi sa akin ni Puting Hito, ang kausap daw niya ay mismong mga staff ni Greenbird. At ang mga staff ni Greenbird, staff din daw ni, kilala niyo na si Ana. Kilala niya na yan, di ba? Kasi laki lang din siya ni Galema. I'm sorry. Okay, mag-like kayo dyan. Alright, where was I? Umiyak na daw sa galit si Greenbird. Alam naman niya, syempre, na nabudol din siya. Siya ang unang nabudol among all of us, di ba? Ngayon, magkakaroon ng, although gustuhin man na ilabas na agad yan, actually, di ba, nang pe-pressure na nga si Queen Bojaquera nung bago mag-New Year, ilabas nyo yan, magsalita na kayo kung hindi.
May mga kondisyones na gano'n si Pinball Chakera. Sabi matindi ang magiging pasabog ngayong second quarter ng 2024. Ibig sabihin, April, May, June, baka magiging matindi yung pasabog. Okay? Pero ang sabi sa akin ni Puting Hito, mukhang hindi talaga maire-release yung Pinipig Crunch ngayong taon. Baka 2025. Oh yeah, pwede. Kasi ano yun, Senate election yun eh. Senatorial elections. Kung ako tatanungin nyo, strategic na ilabas ang Pinipig Crunch noong mga 2025. Kasi kung sino man ang ikakampanya ni Hello Kitty na Senatorial Balls, ni Galema na Senatorial Balls, ni Donald Duck na pinsan ni Hello Kitty, kung sino man ang susuportahan nila, patatakbuhin nila sa kanilang, di ba, sa kanilang partido Fede Kinemilatik. Partido Fede Kinemilatik. Right? Partido Federation of the Polvorone. Di ba? Ganun yung partido ni Anes. Yun yung yung party, political party ni Hello Kitty, Partido Federalismo Polvorone. Kung sino ang nasa lineup noon at lumabas yung Pinipig Crunch, giba, shoot sa inidoro, magagaya sa 8 diretso ang senatorial votes nila. Perfect timing. Timing is everything. Ngayon, ngayong taon mukhang malabo yan. Kasi kailangang pumasok dito ang GMA formula. Nasa batas po natin mga ate at kuya na dapat abutin muna ng 3 taon ang nakaupong hari bago mapaltan. Kapag inabot ng 3 taon ang nakaupong hari dahil sa kapalpakan, dahil sa Pinipig Crunch at kung ano-ano pa, sa Kamkaman Blues, di makakaupo ng 3 taon ang hahaliling Greenbird. Okay? And then si Greenbird pwedeng tumakbo sa 2028. So magiging GMA formula yan, magiging 9 years din si Greenbird, which is favorable sa atin. Okay? Mas gugustuhin nating mahaba ang term ni Greenbird, di ba? Unfortunately, may mga gumagapa ngayon para sa Chacha. May mga pirmahan ngayon, di ba? May mga sapilitan na na signature para mag-chacha tayo. Wag tayong magtiwala na ngayon ang chacha sa panahon ni Hello Kitty at ni Donald Duck. Alam natin ang gagawin nila sa ating konstitusyon, mamahikay nila para humaba ang pwesto nila. Babaguhin nila yan para maging pabor sa kanila. Kung panahon ni Pangulong Duterte at panahon ni Greenbird, papayag tayo na magkaroon ng chacha. Pero sa mga politikong nakaupo ngayon, good luck. Okay. Pero mga ate at kuya, kung maagang ilalabas ang Pinipig Crunch, halimbawa ngayong taon, ilang taon pa lang ba namang nakaupo si Hello Kitty? Wala pang 2 years. Nasa saligang batas natin, according to Attorney Trixie, na dapat abutin muna ng 3 years. Para makakaupo si Greenbird ng 3 years at pwede siyang tumakbo sa 2028 for another 6 years. Aabutin siya ng 9 years. Gusto natin yan. Pag napaaga ang release ng Polvorone, ng Pinipig Crunch, hindi makakatakbo si Greenbird sa 2028. So, pwede lang nating maging presidente si Greenbird sa loob ng 3 years, 4 years. Sayang. Kaya dapat magamit ang GMA formula. Si GMA inabot ng 9 years. Okay? Kaya yung mga atat dyan, na nagsasabi, ilabas na, kung totoo, ilabas na, gustuhin man natin para hindi na tayo mabudol pa ng matagal, para hindi pa sila tuloy-tuloy sa kamkaman, magtitiis tayo the way na nagtitiis si Greenbird ngayon at umiiyak. Tama ba yon? Of course not. But maybe hindi lang yung Pinipig Crunch ang pwedeng magpatanggal dyan kay Pusa. Maybe yung, malay nyo may whistleblower sa kamkaman, malay nyo may whistleblower sa 'di ba, sa kumakalat ngayon na bebe powder. Malay nyo may whistleblower sa tayaan ng numero. Biglang lumabas, ay nako, daya yung tayaan ng numero. Ayan, may bilyones na, may kalating bilyon na namang mukhang tatamaan na naman. Linggo-linggo may tumatama. Malay nyo may lumabas na mga whistleblowers. Hindi natin kailangan maging dependent sa Pinipig Crunch sa dami ng kalokohan ngayon ni Galema, ni Donald Duck, ni Hello Kitty. Okay? Pero kung ilalabas man po yung
yung pinipig crunch, maybe that's the ultimate, right? That's the ultimate pasabog na talaga namang kung may kahihiyan ka pa, since hindi ka naman may impeach, bumaba ka na lang. Dahil ayaw ng mga Pilipino, yayaw-yaw tayo ng lahat, yayaw-yaw tayo ng yayaw-yaw, ayaw namin, pamunuan kami ng mahilig sa pinipig. Okay, let's listen to Attorney Trixie. And kayo na po ang magsabi kung ano ang, kung pabor kayo na gamitin ang GMA formula for Greenbird, or ilabas na yan. Kasi may nagbo-volunteer nga lang at sasampahan ng kaso. Hinanapan siya ng baho. May isang gusto mag-volunteer mga ate at kuya. Magbo-vlog tayo patungkol dyan. But in the meantime, let's listen to Attorney Trixie. Bakit? Timing yan. That's why no matter what you say, no matter what the pressure, yung sabi ng sabi, ilabas niyo yan, hindi yan ilalabas if it exists. Okay? On a strategic viewpoint, if it does exist, hindi yan talaga lalabas ngayon. Kasi masyadong maaga. Look, hypothetically, let's say there is a president, Philippine president, and unstable siya. If early in his term, let's say within 1 year, he has to cede his position and it goes to the vice president. The vice president will only serve for the term vacated by the president. Gets nyo? Pero kung after 2 years ay nag-take over yung vice president because the president is incapacitated, that vice president can run for another 6 years, giving her a 9-year term based on the GMA formula. Okay? See? So anong gugustuhin natin? Gamitin natin ang GMA formula o ilabas na kaagad yan. Alalahanin niyo po, kaibigan ni Greenbird, and for sure, nagbibigay ng advice yan. No matter how broken-hearted si Greenbird, I guess the most strategic way of handling the things is wag mo nang ilabas yung pinipig. Antayin ang 2025. That might be the perfect time. Anyway, hindi naman natin mapapanood yan, di ba? Kasi nga hindi yan for the public consumption unless may luko-luko talagang mag-release. Agree ba kayo kay Attorney Trixie na gamitin ang GMA formula? Or ura-urada ng ilabas para huwag na tayo magdusa. Mahirap to ha. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.